My goodness, 98% ang capacity ng kanyang battery. Ang kunat ng battery niya. Hi guys, this is Juan Dilasag, and today's video guys ay may tanong sila kay Juan Dilasag. Ano daw ba yung power station na magandang gamitin during brownout? Pwede sa camping, pwede sa travel. So tamang-tama guys, kasi meron tayong i-review ngayon na si Thunderbox 300 Lite. So isang power station na budget, pasok na pasok sa lahat sa atin na nagbabudget ng ating pera. So eto guys, introducing Thunderbox 300 Lite. So ano nga ba kasama sa loob ng box? So napaka-budget nito guys para sa naghahanap ng mura at magandang klaseng power station. So yan. So dito sa box meron siyang kasamang charging brick. Eto guys. Then yung mismong power station, yung kanyang user manual. So yun lang guys ang kasama sa loob ng box. Ayun ah. Boom! Simpleng-simple na power station ni Thunderbox. So itong charger niya guys ay unang-una auto volt, 5 ampere, 14.6 volt. So pwede rin natin gamitin sa ibang mga power station ni Thunderbox. Ito pwede rin natin gamitin dito pang charge. Goods! Yeah! Mabigat! Ang bigat niya. Kahit Metabani, pwede rin. Oh, ayos! Pwede. So, pwede natin pang charge kahit anong klaseng power station. Yan, no? At meron siyang blower. Ayos! At aside sa AC charging, pwede rin natin siya guys i-charge kung makulimlim, brown out. Pwede siya i-charge gamit ang generator. Pero kung sakaling malakas yung araw, pwede rin siya guys i-charge gamit ang solar panel. So, meron siyang XT60 input dito. For a maximum of 18 volt, 200 watts maximum. So, pwede po siya sa 200 watts. Okay, so try natin. Try muna natin sa 100 watts. Ilagay natin ito. Bili lang kayo ng XT60 connector, tapos lagyan nyo ng MC4 para pwedeng i-charge sa solar panel yung mga ganito. Okay, pero kung meron kayong maliit na meron ng XT60 na ganito na solar panel, pwede naman guys. Pero para consistent yung paggamit natin ng inverter niya, kahit nagcha-charge gamit ang solar, yung ganito, kahit diretsuhan yan guys. Ang kagandahan kasi, dahil kumpleto na sa loob, may inverter na, may battery, so kahit biglang kumulimlim, diretso pa rin ang gamit mo kasi nga may battery. Ayun o. So nag-charge na siya guys. 98%. Okay. Ayun o. Nag-blink yung sa ibaba. Pag naubos kasi, accurate naman guys yung kanyang indicator dito. Kasi nung dinischarge test ko siya at chinarge test, accurate naman siya. Hanggang sa 1% hanggang sa maubos. Pero kung sakaling makulimlim at may kuryente, so pwede naman natin i-charge gamit ang grid. So yung battery nito guys ay naka-lithium iron phosphate na po siya. Ayan. So ang battery capacity nito guys ay 12.8 volt, 24 ampere, a total of 307.2 watt hours. Kaya pala bigat. You know, kahit maliit, naka-lithium iron phosphate na po siya for a budget price. At yung inverter nito guys ay kayang mag-provide ng 220 volt AC, 300 watts, at yung sinabi ko na guys, napakasulit itong power station ni Thunderbox Lite 300 kasi yung output nito ay pure sine wave na po siya. At siya nga pala mga lods, para sa mabibili na ganitong power station ni Thunderbox 300 Lites, ang presyo po nito sa Lazada at Shopee ay nasa 6,299 pesos. Yan. So nasa description box po yung link
at nasa top comment section. Available in Lazada at Shopee. Isa pa na gustuhan ko guys ay hindi kayo magagawa sa isang outlet kasi dalawa siya. Ayan, so meron siyang button dito na isa, dalawa, tatlo, apat. Ito yung kanyang power button, long press. Meron siyang display, makikita natin yung status ng battery. 14.6, tapos 100%, then yung kanyang wattage sa output. At yung mga display dito kung ano yung mga work mode na gagamitin natin. Subukan natin, AC. Ayan o, meron siyang blower sa ilalim. So, i-check natin yung kanyang output. AC. Yan. So, check natin. 227.28 volt. Sa kabila, parehas. Then, sa frequency, check natin. Pure sine wave. 60 Hz pa siya. Sa kabila, still pure sine wave. Okay, then para makita nyo yung frequency niya talaga. Yan. Frequency ay 60. Parehas. 60 Hz. Okay, nakaya mag-deliver ng 300 watts na AC. So, gusto naman natin mag-charge ng phone na hindi na gumagamit ng AC para makatipid tayo ng battery. Meron naman siyang output guys para sa mga USB-A at USB-C. So, dito sa USB-A ay 5 volt 3 ampere. USB-C ay meron siyang 5 volt 3 ampere. So, kung paanda rin natin, push and off. So, subukan muna natin sa Type-C. Mas maganda naka-off yung phone natin. Ayun o. 1. Tapos, isa pa, USB-A. Ayun, nanginig. Nanginginig pa. Isa pa. So, pwede natin gamitin guys ng sabay. Yung AC at pang-charge ng phone. Then, yung pang-charge ng AC. Kung sakasakaling meron tayong pang-charge gamit ang AC. Ayan. So, 4 yung naka-charge. Then, pwede rin natin gamitin yung kanyang DC output na 12 volt 5 ampere. So, pwede natin i-on yan. Ayan, naka-on pala. Patayin natin. Ganon. 12 volt 5 ampere. So, pwede tayo mag-electric fan gamit ang DC. Or, kung gusto mo naman, may ilaw ka pa, pwede rin yan guys kung may ilaw ka na pang 12 volt or AC, pwede naman. Ayan o. Banag o. Boom. Diba? Ayan. So, dito, mariread yung kanyang wattage. Naka 65 watts na tayo. Ayan o. Malakas yung hangin na electric fan natin. Painahan natin. Okay. So, very good. Very good. So, good. Subukan natin, kung gagana ba siya na kahit naka-charge. Try natin. Para maliwanag. Hindi ko pa kasi nasubukan. Fresh na fresh. Front to box. So, saksak ko sa AC. Meaning, kung gagana na meron siyang fast-through charging gamit ang AC, pwede rin sa DC. Subukan natin. Then, habang nag-charge. Ayun o. Pwede. Remain 13.1, 13.2. Tumaas siya ulit. So, pwede siyang gamitin habang nagcha-charge. So, hindi naman siguro, awkward naman siguro na gamitin natin siya habang nakasaksak sa grid. Mas maganda sa AC. Sa solar pala. Okay? Mas maganda sa solar. Para makalibre tayo sa kuryente. Ito. Bili na lang kayo ng XT60, then MC4, tapos extension niya para mahaba. Pwede kayo mag-charge. So, di ba? So, supported siya ng pass-through charging habang ginagamit mo. Habang tirik yung araw, nasa camping ka, nasa off-grid, so pwede mo siyang gamitin as power supply or generator. Napakaganda kasi ng ganito guys kasi
Unang-una, wala siyang ingay. Walang ingay yung generator mo. Libre from sunlight. Portable. Madadala mo kahit saan. Patayin natin yung AC, maliwanag masyado. At higit sa lahat ay matagal yung lifespan ng battery niya kasi nga lithium iron phosphate. So tumatagal siya ng 4,000 cycles. So napakatagal na gamitin yan. Hindi po siya lead acid, hindi po siya kung ano man. So napakaliit pero naka lithium iron phosphate. Sulit na power station. Maraming lamok kailangan natin sa ating camping, lalo na kung gagawa tayo ng maraming lamok pambugaw. Ayan, pwede. Plus, may matakaw sa kuryente, gusto natin magtipid, palitan natin ng LED. So habang may electric fan tayo, meron din tayong ilaw na napakaliwanag, 40 watts. Boom! Then, yung kapitbahay natin, kailangan niya ng electric fan sa kabilang camping. Bigyan natin ng electric fan. O, di ba? Ang lakas. Di na naririnig yung aking sinasabi. O, sabay. Pwede tayo mag-charge ng cellphone. Ayan guys, pinagsabay-sabay ko na siya. Charging ng cellphone, electric fan, AC, ilaw na pang LED na pang AC, tapos yung ating DC fan. May isang electric fan. So, battery capacity test tayo ngayon. Tingnan natin kung gaano katagal yung kanyang lithium iron phosphate na battery. So, ang battery nito guys ay 12.8, 24 ampere, equivalent of 307 watt hours. Okay? On na natin siya. Fully charged, 14.6, 100%. AC. Okay, so start na yung timer natin. So, nakakuha tayo guys ng 7 hours and 8 minutes sa ating load test na 40 watts. Ang battery capacity nito guys ay nasa 307.2. 307.2 divide natin sa load natin na 40 watts. Makakakuha tayo ng 7 hours and 68 minutes. My goodness! Supposed to be, nasa 10 to 15% sana ang kakainin ng inverter nito. Pero nakakuha tayo ng 7 hours and 8 minutes. Grabe! 98% ang capacity ng kanyang battery. Lupet! Tapos sa ating charging naman ay umabot lang siya ng 6 hours. Mahigit 6 hours. Lupet na power inverter na to or power station ni Thunderbox. Ang kunat ng battery niya. Lupet. So, hindi natin pwedeng tapusin tong video na to na hindi natin nakikita ang loob ni Thunderbox 300 Lite. So, buksan natin. Napakasimpleng power station guys, pero grabe yung kanyang battery. 98% ang capacity na pwede nating makuha sa kanyang battery. Grabe. Yung iba kasi kumakain ng 10 to 15% kasi nga sa kanyang inverter. Yun yung mga power loss niya. Pero dito 307 sa 40 watts. Nagtataka nga ako kahapon ba't ang tagal? Ang tagal na ano siya. Ang tagal niyang dinischarge. Okay, pero sa akin guys, para sa akin, huwag niyong iabot sa ganon na kung maaari, accurate naman yung display nito guys eh. Pag nakita niyo may dalawang bar pa sa bilog na yan, yung bilog dito pag may dalawang bar pa, huwag niyo nang isagad. Kasi nga, hindi maganda sa battery yan. So, tinesting ko lang talaga hanggang sa namamatay yung ilaw para makita natin yung talagang total capacity ng kanyang battery. So, pwede nating sabihin 95%. Pero talaga napakasulit pag 95% na to.
Grabe. Yun oh. Oh, laki ng battery pala guys oh. Ang laki ng battery niya oh. Diba? Napakasulit. Lithium iron phosphate po yung kanyang battery. Yun oh. Galing. So, una nating tatanggalin ay sa kanyang connection sa kanyang inverter. Ito po yung kanyang inverter, pure sine wave na inverter. 300 watts. Dali natin dito. Yan. Para sa ekonomiya, bubuksan natin. Wala na. Sayang din naman to guys. Alam mo nyo, lahat ng binubuksan kong ganito, hanggang ngayon ginagamit ko pa rin. Yan. Si Vito, si Apex, hanggang ngayon ginagamit ko pa siya. Iba kasi pag talagang meron tayong ginagamit na pang backup. Yun. So, balot na balot siya. Iingatan ko kasi ibabalik ko din lang yan. Mahirap pag sayang din naman yun. Yun o. Silipin lang natin kasi ang format niya ay nasa 12.8 volt. Kung anong klaseng battery ginamit. Woo! Yun o. Dito yung kanyang BMS. So, safe yung kanyang battery. So, hindi naman kasi pwedeng walang BMS yung LFP na yan. Kailangan meron yan. Always meron. Yun o. Ayun yung kanyang BMS. So, 300 watts lang naman siya. Di naman pwedeng masyadong malaki yung BMS kasi yung kakainin pa niya. So, sakto lang naman siya guys. Okay. Yan guys. Cut natin dito. So, wala na siyang bandage. So, ito yung ginamit na battery. 32700. 6,000 mAh or 6 amp ang isa. So, pasensya na guys, hindi maganda sa close shot yung ating camera. 3.2 volt. Okay, so i-compute natin kung 6 amp ang isa, 6 times 16 pieces lahat. Kasi nga ay tig-apat ang bawat cell. Times 16, 96 lahat. Then multiply natin sa 3.2, nakukuha tayo ng 307.2 yung kanyang battery capacity. So kung i-compute natin 307.2 divide natin in 40 watts, 7 hours ang makukuha natin na capacity. Pero nakakuha tayo ng 7 hours and 8 minutes. Grabe ang kurat na battery niyan. Galing. Maraming salamat sa inyo panonood sa video na to. Next time ulit, kita-kita na naman tayo sa panibagong video ni Mabilis. Bye-bye!